Okay. So, pag-usapan natin itong MTRCB na sinuspinde itong SMNI ng show ng SMNI ni naka Eric at Lorin Badoy at itong show ni Duterte, no? Na yung ah, para sa masa, no? With Pastor Apollo Kibuloy. Yan ang ating pag-usapan. Bakit nasabi nating mali itong ginawa ng MTRCB? Okay? Kumakalat yan ngayon na marami sa ating taong bayan ay hindi nagustuhan yung ginawa ng MTRCB. Okay? Babasahin natin yung balita na detalye tungkol dito at magre-react tayo kung saan medyo mali sa tingin natin yung ginawa ng MTRCB. Okay? Pero ito ay serious topic because this is our former President Duterte. Na alam naman natin itong mga Duterte ngayon ay seryosong binabanata ng administrasyon ngayon. Okay? Especially si VP Sara. Takot sila sa mga Duterte eh. See? Yan ang ating pag-usapan. Pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para naman kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa Donmar TV, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you. And also guys, i-subscribe, i-follow itong Donmar TV para lagi kayong updated sa ating mga reaction dito sa mga latest na topic, okay? Na maiinit na issues ngayon sa politika, okay? Sabay-sabay tayong mag-follow, subscribe sa Donmar TV, Facebook at YouTube. Ready? 1, 2, 3, go! Thank you very much. So again, kung makikita nyo ang ating picture ngayon with former President Duterte, nakalagay dito SMNI News Channel, so meaning programa ni Duterte, sinuspinde ito ng MTRCB. Pati na rin yung programa na ni Ka Eric at itong si Lorin Badoy. Alam natin kung ano yung mga layunin ni Ka Eric at Lorin Badoy. Tumulong lang ito sila sa bansa natin, yung pagsugpo ng mga kalaban ng gobyerno. Alam natin yan, di ba? Pero yung mga naniniwala dito sa mga Duterte, naniniwala dito sa kanilang advokasya, nalulungkot tayo sa SMNI, no? Sapagkat ang ating former President Duterte, ang ating former President Duterte, kinakampihan lang niya ang kanyang daughter na si VP Sara na binabanatan ngayon sa mga Tambaluslos Incorporated. Sa mga Tambaluslos. Alam naman, administrasyon. Binabanatan. Dahil sa tingin natin, no, sa pananaw natin, sa ating opinion, takot sila na itong si VP Sara ang kanilang makalaban this 2028 election. So, kaya nila binabanatan. Ngayon, the sad thing about sa ginawa ng MTRCB is that bakit ninyo sinuspinde kaagad ang SMNI na nag-i-investigate pa man ito o tama ba o mali itong SMNI? Di ba? What if na-aprobahan natin? What if na-proven na wala silang violation, na wala silang ginawang masama? Tapos nasuspinde nyo na. Pinapataw nyo na yung parusa. Dapat, ang ginawa ninyo, imbestigahan muna. Kapag may kasalanan, saka napaparusahan. Diba? Doon kayo mali eh. Pinaparusahan nyo na hindi pa ninyo na-approvehan na nagkamali sila o ano bang mga section na mga violate nila. Diba? O what if ma-proven ito na wala silang violation. Wala silang ginawa na paglabag sa batas. It will be unfair on the part sa SMNI. Yun ang pananaw natin, ha? Di ba? So, babasahin natin itong balita na ito. Okay? Mga detalye pa dito. The Movie and Television Review and the Classification Board, meaning the MTRCB, has imposed a 14-day preventive suspension order on 2 programs of SMNI, Sunshine Media Network International, that features former President Duterte and his former administration official Lorin Badoy. Yes, Lorin Badoy is
tauhan ito ni Duterte sa kanyang administrasyon dati, no? The MTRCB yesterday said it issued a suspension order on gikan sa masa, para sa masa, ito yung kay Duterte ha, at ang laban kasama ang bayan, that became effective last Monday. Unang nasuspende itong kay Ka Eric. Sinuspende nila 14 days. Yung 14 days na yun, mataas na yun. Mataas na yun. So meaning, it will be unfair sa SMNI. Ito ay ipinalakat ni representative, kung matandaan natin, yung babaeng kongresista na nasuplak ni Karen Davila. Kalimutan ko yung kongresista na yun. 'Di ba? Siya yung nagsulong dito na isuspende. Iba yung kay Garcia, I think that was Gonzales. Gonzales. Iba yung kay Gonzales kasi for yung prangkisa yon, revocation ng prangkisa. Pero iuna itong suspension nila para ma-stop. Now, mali dito para sa akin unfair ito kay former President Duterte at sa SMNI. Alam niyo ba kung bakit? Si Duterte, ipinagtanggol lang niya ang kanyang daughter. The only way he can voice out to the Filipino people na makapaghayag siya, maka-express siya, na makampihan niya ang kanyang daughter is through this channel, SMNI. Pero itong mga kongresista na itong mga Tambaluslos Incorporated, itong Marcos administration, lahat ng mga channels, lahat ng mga networks, mainstream media, lahat na lang kung sino yung in-interview, yung Makabayan Black, ganun, they have the voice na banatan itong mga Duterte. Di ba? Lahat ng media kino-cover, binabanatan. Ngayon, si Duterte, mag-isa lang yung SMNI, tapos sinuspende pa nila. Anong tawag mo doon? So this will be unfair. Kaya magagalit ang mga Duterte supporters. Yun lang ang chance na makanood ang mga Filipino people kay former President Duterte. Mahal na mahal itong mamang ito ng taong bayan. His trust ratings are very high. Mahal pa rin siya ng taong bayan. Hindi nyo ba pagbigyan ang taong bayan na makita si former President Duterte sa isang channel na sumusuporta sa kanya? Sinuspende ba kaagad? Itong mga ABS-CBN, GMA, News 5, yung lahat ng mga mainstream media, ginamit ito ng Makabayan Black, binanatan ito si Duterte. Bakit hindi nyo sinuspende? Yun ang point dito. Hindi nyo sinuspende. Kung makabanat itong ibang mainstream media na ginamit nila, hindi nyo sinuspende. Ngayon na si Duterte na ang bumabanat dito sa SMNI, sinuspende nyo. Diba? Isa lang yung channel na ginamit ni Duterte, yung ibang channel, hindi na magka-cover yan dahil ayaw yan ng mga Duterte ng ibang channel. Nakita nyo na, taong bayan, mga audience ko dito sa Donmar TV, ganun ka-unfair ang sitwasyon na ito. Para sa atin, alam niyo naman, para sa kanila sila yung tama Pero para sa atin, unfair ito. I don't care if you don't agree with me or you will agree with me. Basta nagpapahayag ako dito, nag-i-explain ako sa inyo, it's up to you kung sang-ayon kayo sa akin o hindi. SMNI had committed to pre-recording and reviewing episodes, but another complaint on alleged death threats and profane language was filed regarding another episode last month. Meanwhile, Laban Kasama ng Bayan was suspended over an unverified report claim that Speaker Martin Romualdez has travel funds amounting to 1.8 billion. Kaya nga, yung kay Ka Eric naman, yung aking pananaw doon was si Ka Eric is nagtatanong lang at meron siyang source of that information. Kaya nga, meron siyang source
nagtatanong siya kung totoo ba ito. 'Di ba? Di natin alam yung source ni Kay Eric, baka nagtatanong rin. Kasi 1.8 billion is very big. So mapatanong ka talaga, bakit 1.8 billion? Is this true? Hindi kung dapat, instead na gagawin ni Martin Romualdez dito, he will prove to the Filipino people, sa taong bayan, na mali yung 1.8 billion if they think this is a fake news. Yun sana ang kanilang gagawin. Pero hindi. Nagalit sila. Pinatawag yung news anchor. Oh. Tapos, kinulong pa nila dahil of some violations raw sa kanilang pagdinig sa House. Is this an overpower or power trip ba yung term niyan? Is this a power trip na ginagawa nila? 'Di ba? Wala na bang karapatan yung mga news anchor na magtanong ng isang issue? 'Di ba? Badoy and co-anchor Jeffrey Celes were recently detained at the House of Representatives contempt or Castro long overdue. House Deputy Minority Leader and ACT Teachers Party si Castro welcomed the suspension. Siyempre, magugustuhan niya yung suspension na yan dahil hindi na siya mababanatan. This suspension is long overdue, but at last, now something has been done to curtail the constant. Yan ang sabi niya. Tama rin daw itong suspension. Sa madaling salita, nagustuhan ni Castro itong pag-suspend. Dapat raw itong maparusahan sino yung mga tao behind. Si Duterte, yung reklamo niya doon sa korte, ano yun? Ongoing na yun. No? Mapapahiya ka lang, Castro, if ma-proven yun na walang ginawang death threat a grave threat yung kanyang reklamo eh. If manalo si Duterte doon, mapapahiya siya. 'Di ba? Dahil tinutukoy ni Duterte ang ibang grupo doon. Bakit ka nakisawsaw doon? 'Yun ang mga argumento ng mga political experts. The authorities should look into the pattern and consistent. Yan ang sabi ni Castro. Ang mga sabi ko, kayong mga authorities naman, di ko lang maintindihan itong administrasyon ni PBBM. Bakit mukhang mas kinakampihan pa itong mga Makabayan Black? Nafi-feel ko nga, because of Martin Romualdez, mas kinakampihan pa itong grupo ni Franz Castro laban kay Duterte. Kasi masasabi ko, wala na ba kayong utang na loob sa ginawa sa inyo ng mga Duterte? Na sila yung nagpabangon ulit ng inyong mga pangalan? Di ba? Tapos ganito lang ang isukli nyo kay former President Duterte? Hindi nyo ba naiisip kung gaano kalaki ang naitulong ni former President Duterte when he is still the time na presidente siya? Yung mga dilawan at itong mga tambaluslos vloggers will not agree on this. But kung ating anong tawag doon? Kung ating kutkutin, kutkutin sa Bisaya. Kung kutkutin natin itong mga resibo na mga nagawa ni former President Duterte, isampal ko lahat yan sa inyong mga mukha. Huwag na tayong magbulahan rito. Compare natin BBBM at si Duterte. Ang layo na sa kilingkingan ni PBBM. So yan ang ginagawa nila. Suspended for 14 days. Kayong mga audience ko dito, pabor ba kayo dito sa ginawa ng MTRCB? Pabor ba kayo?
unfair sa part ng mga Duterte ito at sa SMNI? Kung sila yung babanat, suspended kagad. Ipatawag kagad sa Kongreso. Pero kung sila yung magbabanat, sila yung maghingi ng confidential, mang-investigate ng confidential funds using another media, wala lang. Okay lang sa kay Duterte. Panahon ni former President Duterte, ilang media yung bumabanat kay Duterte. Mas grabe pa nga yung banat eh. Sinabihan nyo pang kriminal, mamamatay tao itong si Duterte, pero walang ginawa si Duterte dahil demokrasya. Hinayaan lang yan ni Duterte. It's up for the Filipino people kung maniniwala. Pero kayo, sinabihan lang kayo ng bulok ni Duterte, bulok na kongreso, nasasaktan lang kayo lahat. Pinatawag yung SMNI. Ngayon, sinuspindi na ng MTRCB dahil meron ng representative na nagsusulong nito. Ganun ba kayo kagrabe mamumulitika? Ha? Taong bayan, pabor ba kayo dito sa mga ginagawa ng mga kongresista at itong mga galamay ni PBBM? Kayo nang humusga. Okay? Comment, mag-react, babasahin natin yan lahat sa inyong comment section, inyong reaction dito. Like, share this video para kakalat ito sa taong bayan. Subscribe, follow Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. See you in my next news. Have a great day. God bless sa inyong lahat. Merry Christmas and mabuhay ang Pilipinas.